Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga ka-Verbum. At ngayon ay meron kaming mga bisita dito ni Father dahil since ang topic natin ay lahi, sabi ko kay Father, Father, baka naman pwede tayong mag-guest ng mga kalahi din nating naglilingkod, no, sa Panginoon. So kasama po namin ngayon ang Religious Catechists of Mary na sila po yung nangangasiwa, no, doon sa pagtuturo, paghahanda, kasama na rin siguro ang pagpili, no, sa mga katekista na dito sa aming diocese. Sila po yung nagtuturo sa kanila, no, para mapalaganap yung katesismo sa atin. Sila yung nangunguna. Oo naman, at yan ay hindi natin maikakaila kasi kakatapos nga lang, no, ilang araw pa lang nakalilipas, ipagdiwang nila ay 50 taon ng kanilang yung kanilang anniversary, 50th anniversary at ng Paska. Hindi ng Madre, ng Paska. Yung tinayo nila, yung pinangangasiwaan po nila na kinakabahan ako sa Paska. Bakit? Baka mamaya pagka sinabi ko, babasahin po, tapos sabihin, Paska mo. Hindi, Father. Kaya din sila yung guest natin kasi malapit na ang Pasko. Ganun ba yun? Oo. Babae sila. Kaya Paska. Ayan. Ayan. Yan po ang ating topic ngayong Webes dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. Kanina, no, Father, sabi natin dahil magpapasko, guess natin mga taga-Paska. Kaya bago po natin simulan ang ating kwentuhan, tawanan at pag-aaral, pagninilay, sama-sama po muna tayong manalangin. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos at tayo ay tumawag sa Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manaming makapangyarihan, kami po ay muli na namang nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo at binigyan mo kami ng pagkakataon na magkasama-sama sa araw na ito upang pagnilayan ang iyong salita. Sana, Panginoon, sa araw na ito makita namin ang kahalagahan at ang pagpapahalaga ng bawat isa sa aming mga lahi na pinagmulan. Lalo't higit, Panginoon, sana makita namin na kami rin ay nabibilang sa lahi na iyong pinili, sa lahi na iyong binigyan ng biyaya, binibigyan ng biyaya sa pang-araw-araw. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming mga personal na dasal at panalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Father, gaano kahalaga ba yung lahi? Bakit mahalaga ang pinag-uusapan yung lahi? Kasi hindi natin may alis sa pagkatao natin yan. Posible namang walang lahi, no? Tayo nga bilang tao, lahi ng mga tao, di ba? Tama. Tapos may lahi ng mga madre kasi anak din ng madre, ganun ba yan? Oo. Hindi, Father. Kasama rin natin silang naglilingkod sa pagpapakalat ng mabuting balita, di ba? Yan, no? Pero ibig sabihin natin, no, pagka pinag-usapan kasi natin lahi, yung gusto nating sabihin, dun siya nagmula, yung mga susunod sa kanya, dun pa rin kabilang, no? Parang magkakadugo, no? Sa isang madaling sabi, no? Di ba? Father, saan natin sisimulan to? Kasi maraming lahing pinag-uusapan dito. Nung una, may lahi nung sinimulan kay Abraham. Saan natin sisimulan? Simulan naman natin dun sa, yung isa dun sa, yun yung mga binabasa natin itong mga sunod na araw na to, yes. No? Para naman medyo relate much tayo sa simbang gabi, no? Yes. So, ayan po, babasahin po natin una yung hango po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Unang kabanata po yan, at yung pong babasahin ay yung 18 hanggang 25 ng unang kabanata, no? Si Sister Bing.
Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya pinasiya niyang hiwalayan. Ito nang lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot at tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito ay pangangalan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Doon sa binanggit sa atin ni sister, no? Sinasabi doon kung gaano kahalaga si Jose. Diba? Yes. Napakahalaga raw ni Jose kasi dahil kahit na sabihin natin, 'di ba, ang kausap lang naman ng anghel doon sa isa doon sa may ebanghelyo, ang magbubuntis naman ay yung nanay, Correct. 'di ba? Baka naman si Jose, 'di ba? Hindi. Si Maria ba't yung buntis nagdadalang... ka? Ako rin eh. Hindi. Si Maria yung nagdadalang tao. Oo. Hindi tayo. Hindi ba? Ang magdadalang tao naman ay yung babae. Mhm. Pero bakit kailangan pang kontratahin si Jose? Kailangan yon kasi kailangan ay may magpangalan dun sa bata. Kailangan kilalanin na itong si Jesus ay nasa lahi ni David. No? Kaya pala yung pagbasa ni sister, si Jose, anak ni David. Ayan, o diba? Ating Father, saan pa natin makikita ngayon yan? Susunod natin pag-uusapan. Yung susunod natin pag-uusapan dyan din, no, actually, yung nauna doon sa binasa kanina. No? Nauna. Oo, kasi sabi nga natin, lahi usapan natin. Pakita natin kung gaano talaga, ganon ka-partikular yung mga Hudyo doon sa pagkilala ng kanilang lahi. Talagang inisa-isa pa yung mga pangalan para sabihin, doon talaga ako galing. O sige, Diba? tingnan natin. Sige nga, tingnan natin. Tongue twister yan eh. Sige nga, Tingnan Sister natin. Mai. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angka ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob, na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Huda na ama ni Fares at Sara kay Tamar. Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse na ama ni Haring David. Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Huda sa Babylonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina David, Solomon na anak ni Haring David, sa asawa ni Orias, Rehoboam, Abayas, Asa, Hesophat? Jehoshaphat, Yoshaphat. Joram, Ozias, Jotam, Akas, Ezekias, Manases, Amon, Hosías, Jeconias, at ang mga kapatid nito. At pagkatapos na sila ay maging bihag sa Babylonia, hanggang sa ipinanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconias, Salatiel, Zerubabel, Ebuim, Eliakim, Asor, Sadok, Aquim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria, ang ina ni Jesus, ang tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, may 14 na saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. Diba? 14. Oo, tapos kanina nag-iisip ako, sino kaya gutom? Si sister ako. Bakit? Ikaw ba naman sabi ba naman may Paris daw? Kanina Goto King lang. Tsaka, may Paris, may salmon. Di kasama sa mga pangalan Si Paris saka si Salmon. Doon sa unang 14, no?
Tapos sa banda huli may sandok pa, hindi sandok pala 'yon. Ah. No? So binabanggit sa atin dito, ito ay pag ano ba tawag doon? Yung pag-trace, no? Parang gusto niyang taluntunin kung saan talaga galing, no, yung isang tao, no. Ito sa kasong ito, si Jesus po ang pinag-uusapan natin. At ang sabi, siya raw ay mula sa lipi, hindi lamang ni David kasi Umatras pa. no? Oo. Lahi ni Abraham. Bakit? Napaka-partikular ng mga Hudyo riyan kasi yun ang isang patunay na sila ay Hudyo. Sila ay nasa lipi ni Abraham. At pinakikita pa sa atin yan, no, para kasublong na kagad natin, yun nandun sa 8 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, no? San Juan, San Juan, no? oo. Nakabanggit po yan sa 31 hanggang 33 talata, no? No, sino ba babasa? Si Sister Len. Tingnan Ayan, nga natin, okay. Sister Len, yung sinasabi ni Father. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanman di kami naalipin ni numan. Paano masasabing palalayain mo kami?" Yan. Ayan, di ba? Lahi kami ni Abraham. Lahi kami ni Abraham bakit ba? Di ba? So nakita natin, talagang source of pride sa kanila yon, no? Nasabihin na sila ay mula sa lahi ni Abraham. Di ba? At Father, inaano pa nila, paano mo kami palalayain? Galing na kami sa lahing malaya. Doon sa Oo, di ba? lahi ni Abraham. Mm-mm. Sobrang malaya yata, layas na yun eh. Di ba? So yan, binabanggit po sa atin diyan kung paanong itong mga Hudyo ganoon kalakas sa kanila yung mga binabanggit natin. Ano? Pero pinag-usapan din lang natin si Abraham. Tingnan pa natin isang sinasabi doon na may kaugnayan kay Abraham. Sige nga No? po. Na mayroong binabanggit sa atin sa 15 kabanata ng aklat ng Henesis. At yun ay tungkol sa pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. Sige, Sige po. nga, Sister Bing. Basahin mo nga yun. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya na Yahweh, "Abram, huwag kang matatakot, di mangangamba. Kalasag mo ako. Kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan." Ngunit sinabi ni Abram, "Yahweh, ano pang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkaluoban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian." Sinabi ni Yahweh, "Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana." At inilabas niya ito at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ni Yahweh. Yan, no? Dito sinasabi sa atin, kahit nga yung paraan Natatawa, ng pagmamana di ba? Natatawa nga ako dito, Father. Dahil? Sabi niya, nakaplano na si Abraham kasi na ipamamana sa yung kanyang ari-arian, sa kanyang alipin. Kay Eliezer. Kay Eliezer. Eliezer, Pero oo. sabi ni Lord, hindi, magkakaanak ka. Napapaisip nga ako, kung ako si Abraham, sabi ko, paano gagawin dito sa akin? Lord, wala nga akong anak, tapos sasabihin, ganito karami yung anak ko, kasi dami ng bituin. Ako naman, nandun sa... Kasi habang binabasa ang sister, Oo. iba naalala ko. Ano po? Sabi ko, paampun kaya ako sa'yo. Kanino? Kasi yung pwede na magmana yung yung anak eh. Yun na. Sabi siguro ni Eliezer, sayang, ginto na, tanso pa nangyari. Naging tanso, no? Kasi dapat sa kanya na mapupunte. Pero nakita natin, no, yung pagmamana kasi, no? Hanggat maaari yun sa kadugo. Yun naman, Father, simula nung pa pala hanggang ngayon naman, no, ang gusto natin pinamamana sa mga kadugo, no? Yung mga ari-arian, lalo ito, Father, hindi lang ari-arian ang mamanahin nga, kundi kaharian. At yung pangako ng Diyos. Yan. Diba?
Kaya napakahalaga talaga yan para sa mga Israelita. Doon natin maunawaan din kung kahit gano'n na lang yung sabi nila, lahi kami ni Abraham. Kaya pala proud na proud sila ang sinasabi yon. Lahi kami ni Abraham. At kung titingnan natin, yung pagkakasabi dyan na magiging sindamin ng bituin sa langit, hindi na yon pang Hudyo lang. Yung kanina, yung pinag-usapan natin, yung mula dun sa Mateo, may talangkan, gusto natin sabihin yung ginagawa ng mga Hudyo. Pero itong huli na itong binanggit, damay na tayo doon. Yan. Kasama na tayong lahat doon sa mga anak ni Abraham. Kaya hindi na mabilang parang bituin sa langit. Nice. Kasi di ba, tawag natin sa kay Abraham, siya'y ama natin sa pananampalataya. Yes. Diba? At Father, ano siya, yung kwento, kung babasahin ng mga ka-verbum natin, talaga makikita ninyo kung paano yung, hindi lang yung binasa ni Sister Mai kanina na isang diretso, may pagkakasunod, related sila sa isa't isa. Talagang magkakamag-anak sila na doon lang sila talaga nanggaling. At syempre, alam naman natin, ang naging anak ni Abraham ay si Isaac. Yan. Pero makikita natin yan sa mga susunod na. Pero Father, bago natin ituloy, mag-break muna tayo. Huwag ba? Ba't tayo Hindi tayo magbe-break. Magbibigay daan lang po kami ni Father sa ilang paalala. Yan. At nagbabalik po kami ni Father Jojo kasama ang RCM Sisters dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. Yan. So Father, kanina nakita natin na ngayon alam ko na at alam na rin malamang ng mga ka-Verbum natin bakit mahalaga yung lahi. Diba? Kasi doon nakikita pala yung yung lineage mo kung kaya pala makulit si Pip kasi galing siya sa ganitong lahi. Yan, di ba? Makukulit. Makukulit, di ba? Malalakas kumain. Totoo po ba yan, Mayor? Yan, naku po. Anyway, sige Father, ituloy na natin. So, natapos tayo, bumalik tayo eh. Una, anak lang ni David, tapos naging anak ni, lahi na ni Abraham. Para meron pa tayong patunay na talagang lahi ng hari ngayon tong kay Huda, binibigay sa atin yung pangako naman ng Panginoon kay Haring David. Yan. Matatagpuan po natin yon sa ikalawang aklat ni Samuel. Doon po sa ikapitong kabanata, no? Ay mababasa po natin doon sa mula 8 hanggang 16 na talata yung tungkol sa usapang iyan o sa pangako ng Panginoon sa kanya. Sige, Sister Len, basahin mo nga. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Inilis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bigbigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikinalin ko siya, anak, at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ayan, di ba? Binabanggit sa atin kung ano yung pangako ng Panginoon kay David. No, sabi niya, o ikaw, patatatagin ko yung kaharian mo. At pag namatay ka, papalik ko sa iyo anak mo. Maliwanag ka agad doon na mamana na yung Mamamana yung kaharian. pagiging hari. Kaya nga, nung dumating naman si Jesus sa Jerusalem, yun din ang tawag sa kanya. Ayan, tingnan natin yan. Nandun si 21 kabanata po yan.
ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Mhm. Babasahin po sa ating ika-9 na talata. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Diba? Kala ko Mabuhay ang anak Kala ko ni David. kakantahin ni sister eh. Puri. Kala ko rin eh. Puri. No, yung Osana Filio David. Yes. Father, kanina, during break mga kaberbong, chichiks max ko lang sa inyo. Sabi ni sister, nagulat ako, patalon-talon tayo. Ngayon, Pasko ngayon. Eto, talon tayo, Lent. Ano to, hindi pala Lent. Lenten to, Lenten season to. Ano yan Palm Sunday. Palm Sunday. Simula na ng Holy Week. No? So yan, binabanggit sa atin dito maliwanag na tayo ay kumikilala kay Jesus bilang anak ni David. Kung kaya nga, napagpapatuloy sa kanya yung kakanyahan ng kanilang lahi, yung pagiging hari. Pagiging hari. Yan. Father, ang dami nating ngayon maraming tayong mapagninilayan. Kaya ganun kahalaga ang mga lahi. Kayo ba mga ka-verbum? Pag tinrace ba natin ang mga lahi natin, anong makikita natin sa ating mga lahi? Lahi may diabetes. Lahi ng high may alta blood, presyon. yun. Oo. Yan. Ikaw ba, sister? Ano bang lahi ka galing? Natatawa po si Sister Len, no? Yan. Lahi ng madadasalin. Yan, di ba? Yeah. At saka masisipag, Father. Tatandaan mo, nung si Bishop Almar, lahi ng mapagbigay. Kasi si Bishop, lagi kaming binibigyan ng chocolate. Yan. Baka nga Kung tayo nga, nabibigyan ng chocolate pag siya nagpunta, paano pa kung saan siya nakatira? Correct. Dito po, no? Dito. Nakakatuwa na nandito po kami ngayon sa tahanan ni Bishop Almario. Anyway, Father, meron pa tayo pagkukwentuhan, pero magbe-break muna tayo ulit, no? Hindi kami ni Father ang magbe-break, kundi magbibigay daan lang po kami sa ilang paalala. Magbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. Kasama pa rin natin, siyempre, si Father at ang RCM Sisters na mga nangangasiwa sa aming mga Paska o sa aming mga katikista sa Diocese of Malolos. Alam mo, meron mang pinaka nakatutuwa doon sa pag-usapang lahi na to. No? Yun yung makitang lahi pala tayong lahat ng Diyos. No? Yan. Kasi yung talaang kanan na binanggit sa atin kanina, yung binabasa pagsimbang gabi, yun ay natapos lang. No? Simula kay Abraham, pababa kay Jesus. Yes. Merong isa pa, no? Hindi ko alam kung trivia po ito para dun sa iba, na meron pang isang talaang kanan ang gumawa naman si San Lucas. Makita po natin yung sa ikatlong kabanata ng Ebanghelyo niya. At yun po ay nakalagay doon sa ika-23 hanggang ika-38 na talata. Pero di po natin babasahin kasi yung iba halos yun din naman yung mga nakasulat, no? Pero nakatutuwa rito, yung kanyang ginawa niya, paatras naman. Wala kay Jesus, sino tatay niya, sino yung lolo niya, sino lolo niya sa tuhod, lolo sa talampakan, lahat, no? Paatras. Tapos, hindi lang natapos kay hindi lang natapos kay David, hindi lang natapos kay Juda, hindi lang natapos kay Abraham. Umatras pa ulit. Yan. No? Sabi sa atin sa huli, si Seth ay anak ni Adan na anak naman ng Diyos. Diba? Kaya tayong lahat pala kalahi doon. Yes. No? At Father, lalong pinagtibay yan na tayo ay kalahi doon sa sakramento ng binyag na ating tinatanggap. No? Dahil tayong lahat ay inampon ng Diyos bilang kanya mga anak, magkakalahi tayo. Kaya nga tawag natin sa isa't isa ay magkakapatid. Yan yung maganda natin pag-isipan. Tayo ba ay anak ng Diyos? Napakahirap sabihin, Father, no? Anak ka pa naman ng Diyos. Parang lektor ka pa naman, commentator ka pa naman, sacristan ka pa naman, Madre ka pa naman. Diba? Tapos hindi tayo makikitaan ng hindi magre-reflect sa atin hindi natin na isasalarawan yung ating Ama. So, yan po siguro ang ating dapat pagnilayan. No? Busisiin natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili para
paghahanda, no? 5 days na lang kasi, Pasko na. Siyempre. Di ba? Ito naman, dito Pasko na eh. Kaya, ano yan yung gagawin natin pagninilay sa araw na ito. Yan. Father, medyo tinamaan ako ng konti doon, ha? Mukhang gusto mo ng mga rolling eh. Gusto ko na nga mga rolling eh. Si sister nga kanina, hinihinga ko ng sample eh. Kasi alam niyo naman po, pag madre, magagaling kumanta, di ba, mga ka-verbo? At kanina, in-expect ko kakanta yung kanina, yung Puri, ang anak ni Jesus, na anak ni David. Anyway, sister, maraming salamat po at nakasama namin kayo sa maikling oras na ito, no? Pero, Baka may gusto sumama sa kanila. baka may gustong sumama, sister, mag-invite ka nang papapasukin mo dito. Yan. Sabi nga po nila, hindi niyo po kailangan magmula sa lahi ng mga madre. Para maging madre. Mapabilang Yan. sa mama. Para maging madre. Kundi, siguro ito yung pagmumulan, para yung susunod na salin lahi niyo po, meron ding para magiging madre rin. Yan. Ayan. Para sabihin nila na, later on, pag binalikan na inyong tala ang kanan, sabihin nila, may madre sa amin. Ayan. Yan. Kaya po, sa mga kadalagahan po dyan na sa tingin po ninyo, gusto nyo, meron po kung kumakatok sa inyong puso. Open po ang aming kumbento dito po sa Santa Isabel. At meron din po kaming FB page, RCM Vocation. O kaya pag nakakita po kayo ng mga nakakulay blue, ayan, lapitan nyo lang po sila at welcome po kayong lahat sa amin. O yan ha, mga ka-verbum, welcome kayo dito. Ay, kung kayo nga welcome, nagulat ako kayo na Father. Welcome na welcome din kami dito. Buti hindi ka naman nilagyan ng belo. Ay, inaantay ko nga baka hindi na ako makauwi sa amin. Anyway, yan po ang ating kwentuhan, nagtawanan tayo at ang importante may natutunan ngayong araw ng Huwebes. Father, baka naman pwede mag-request. Final blessing naman dyan. Oh. Dasal po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapagindapat sa amin na makapilang sa iyong pamilya, sa lahi na ito na sa iyo nagmula. At iniling po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming gawing karapat-dapat at mapagsikapan nawa namin na ang iyong lahi ay maging karangal-rangal sa harap ng mga tao, lalo na sa iba pang hindi naniniwala sa iyo, upang sila rin magkaroon ng pananampalatayang tulad namin na aming minana mula sa aming amang si Abraham. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Palain kayo na ating mapagmahal at puting Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan. Nako, isang mapagpalang hapon po, isang mapagpalang araw ng Huwebes po sa inyo. At sana po magkita-kita po muli tayo dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko.